Yo, what's up mga kabunggurum? Andito ka ngayon sa UCM Laguna Showroom kung saan meron tayong display na UTV na si Linhai T-Boss 650 4x4. So tara mga kabunggurum, samahan niyo ko sa kanyang specs. So mga kabunggurum, ito nga pala si UTV Linhai T-Boss 650 4x4. So ang kanyang fuel system is EFI, meaning Electronic Fuel Injected. So makikita natin sa front view, nandito po ang kanyang headlight na pwedeng low beam, high beam, and nandito ang kanyang signal light. Tapos sa front view, sa baba, mayroon po tayong nakalagay na winch. So, ang purpose na to, for example, nabulaho, meaning lumubog sa lupa, sa putik, or sa buhangin. Kung hindi po kaya ni T-Boss, gagamit po tayo kay winch. So, yan. Tapos, ang tire po niya is tubeless. Naka-max na po siya. And then, naka-independent suspension na po siya. Tapos, dito po sa interior, tara. So mga kabunggurum, ang makikita po natin dito ng interior, ang kanyang handbrake or park brake, switch ng 4x4 and 4x2 with differential lock, tapos ang kanyang signal light, tapos po ang kanyang steering. Wait, ito po ay power steering. So yan. Power steering, not power steering. So, example, 2 fingers po. So, yun. Ang lambot ng kanyang steering. Tapos, kagandaan dito sa steering, pwede po siya i-align. For example, matangkad ako, pwede po siya paganto. Kung maliit naman po ang driver, pwede naman po siya paganto. So, yan. Depende po sa driver kung ano pong gusto niyang alignment. For example, pinakamababa, pwede po siya dito, pwede po sa ganyan, pwede po ganito. So, yan. Tapos makikita lang sa steering ang kanyang horn. Tapos si Linhai T-Boss 650, automatic na po siya. So makikita po natin dito sa pedal ang kanyang brake and gas. So wala po siyang clutch dahil automatic na po siya. So dito naman po sa kanyang panel gauge, ang makikita po natin dito ang kanyang RPM, kilometers per hour, odo, gas bar, temperature ng kanyang radiator, gear position kung naka-neutral, reverse, park, high gear, and low gear. Tapos po ang kanyang activation kung naka 4x4 or 4x2 or naka differential lock. Tapos po dito kung naka park brake po tayo. And then ang kanyang headlight kung naka low beam or high beam. And then ang kanyang signal light nandito po. So ito po ang kanyang headlight kung naka low beam or high beam. Tapos, sa baba, meron po tayo dito makikitang key switch. So, pag i-start po na to, ganito lang po siya. Example, off, on, and then start, press brake, and then start. Tapos, papatayin po natin ang kanyang unit. Ganoon lang po siya. And then, may makikita po tayong kanyang transmission gear. Kung naka-neutral, reverse, park. So, ulitin ko po. Park, reverse, neutral, high gear, and low gear. So, yan. Dito naman po, may makikita po tayong switch ng kanyang headlight. Kung low beam or high beam.
And then ang kanyang switch ng differential lock. Tapos ito po ang kanyang switch ng winch, kung in or out. Tapos sa baba, may makikita po tayong nakabang kung mag-charge po tayo. Ito tulad sa mga 4 wheels na sasakyan. Tapos sa kabila, USB port. 1, 2, 3, 4. So, 4 po na USB port na pwede po tayo magsalpak dito. Sa taas, may makita po tayo dito ang storage. 1, 2, and then 3 with door. Dito naman, pwede tayong umupo ng passenger ng 2 o 1. Tapos dito sa kagandahan po dito, itong backrest na to, hindi lang siya basta backrest. Pwede rin po tayong maglagay ng coffee, soft drinks, or water. And then ang ating cellphone, pwede tayong maglagay dito. Kung hindi natin po gagamitin ito, pwede po natin siya ibalik. So yan. 2-seater or 1-seater na passenger po pwede po dito. For example, kasama po ang driver, 3 po kami dito, pwede po 2 lang. So yan. Tapos kagandahan po sa passenger, mayroon po siyang paghahawakan dito. Tapos ito po ang kanyang door for the safety. Meron na rin po siyang seat belt sa passenger and sa driver. So yan, meron din po siyang kasamang side mirror, left and right. Tapos itong side mirror. Hello? So yan. So dito naman po tayo sa kanyang upuan. So kagandahan dito, hindi lang siya basta upuan. Natatanggal po ito. So yan. Ang makikita po natin dito ang kanyang storage. Na pwede tayo maglagay dito ng tools or extra damit or anything na kung ano pwede nyo pong ilagay dito. Kasi kagandahan dito ay malalim at medyo malawak. Tapos ito po ang kanyang air cleaner, fuel tank. So sa likod naman po ni T-Boss, ang makikita po natin ang kanyang dam. So kagandahan po dito, hindi lang basta sa storage. Pwede po siya buksan ng pintuan sa likod. Yan. And then, pwede po siyang i-dump style. Yan. For example, meron tayo nga po tinalupa, buhangin, graba, or coconut, or mga fruits na pwede natin ilagay po dito and mabilisang bagsak po siya. And then, paano po siya ibalik? Ipupush po natin siya pababa. For example, papakita ko sa inyo. Yan. Pwede rin po tayong umupo basta nakatigil po ating unit. So yan. Pwede tayo tumambay dito. For example, nasa beach tayo, sa farm, magpapahinga. Pwede tayo tumambay dito sa likod. So dito naman po sa likod ulit ni T-Boss, may makikita po tayo dito ang hilahan ng trailer. Agri-trailer, pwede manghila ng jet ski, o ano man ang pwedeng hilahin ni T-Boss. So ito po, nakabong na po siya. Tapos yung fuel tank po niya, nandito po sa right side sa baba. So ito po ang kanyang fuel tank cap. So fuel capacity po niya is 26 liters. Gasoline, unleaded. So mga kabong-brom, sa mga naghahanap ng UTV, ito na yun. Linay T-Boss 650 4x4. Sa mga nagtatanong saan po ang location po namin, ang location po namin ay sa Primea, Barangay San Roque, San Pablo City, Laguna. O search nyo lang po sa Google Map or Waze Map, UCM Laguna. So halina, mga kabong-brom. Ano pa hinihintay nyo?